Boss Drake, Mr. Victor Panganiban, the owner of the Italian club, wanted to meet you. Ani Sara ang assistant ni Drake mula roon sa intercom. He had suppressed Victor these past few days and he was certain that the man was struggling to survive after causing significant damage to the Crawford Group. Lumabag to sa kontrata lalo na sa safety ng establishmento dahil malaki ang damage ng sunog na naganap. Kahit ibenta ang dalawa pa nitong restaurant, hindi sasapat ang utak nito sa kanya. Nagbigay siya ng memo sa kanyang tauhan na kanya ang kaso ni Victor. Sigurado siyang nagtaka ang kanyang team at nakarating yon sa lalaki. Let him in. Tinabi niya ang mga pinipirmang dokumento sa isang panig. Maya-maya nagbukas ang pintuan. Please, come in. Narinig niyang wika ni Sarah. Pinapasok nito ang kanyang bisita at pagkatapos tumabas muli ng pribadong silid. Mr. Crawford? Lumapit sa kanyang lalaki. Nang luminaw siya sa paningin nito ay agad itong napatigil at nanlaki ang mga mata. What is it, Mr. Panganiban? Tanong niyang walang emosyon. I saw you with Kamya. Ikaw si Mr. Crawford? Yes, but it doesn't have to do with your contract with the Crawford Group. Anong kailangan mo sa akin? Nilapat niyang likuran sa kanyang swivel chair. I need your approval. Kailangan tumakbo ng negosyo ng restaurant ko sa dalawang mall ng Crawford Group para makabayad ako ng danyos na kailangan kong bayaran sa kumpanya mo. Anito na halatang nawawala na ng pag-asa. Mr. Panganiban, kung ikaw nasa posisyon ko, papayagan ba kita na ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng iyong negosyo kapag dumabag ka sa mga pamantayan sa kaligtasan ng mall? Gumagamit ng gas range ang restaurant mo na magsimula ng sunog at ang Crawford Group ang tutugon sa isyu kung may tao sa paligid oras ng aksidente. Pero, hindi na yun mauulit. Isa pa, hindi ko alam na may pinasok na gas range sa loob ng restaurant. That is not my problem. Tumigas ang panga nito. Is this because of Kamya? Umismid siya. Sa puntong yon, nais niyang magalit. Do not casually mention my wife's name. Wife? Nagpakasal sa'yo si Kamya? Anitong naningkit ang mata. Kung ganon siya nga ang may kasalanan nito. That bitch? Tumayo si Drake at tumapit dito. Watch your words. You might have forgotten that my wife is the woman you call the bitch. She is a Crawford. Tinawag niya ang kanyang assistant habang nag-aapoy ang kanyang mga mata. Sarah! Pumasok ang babae sa loob. Tell my lawyer that we're terminating Mr. Panganiban's leasing agreement with us. See you in court, Mr. Panganiban. Nanlaki ang mata ng huli. Inawakan siya nito sa kanyang suit. No, you can't do this, Mr. Crawford. It's not my fault, it was Kamya. You cannot trust her words. She is a slut who slept with men and even fucked with her stepbrother. Sa sobrang galit ni Drake, umikas ang kamao niya sa pisngi nito. Tumimbuwal ito sa sahig. Nag-apoy ang mata ng lalaki at sinubukang sumunggod sa kanya. Ngunit nagawa niya tong sipain sa dibdib kaya't muli itong napaupo sa sahig. Napangiwi ito habang hawak ang dibdib. Napasinghap si Sarah na nakatayo sa pintuan. Boss, walang hiya ka? And your wife? Galit na sigaw ni Victor. Naningkit ang kanyang mata. This is my warning. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Mr. Panganiban, mabuti pa umalis ka na ng opisina? Ani Sarah. May dalawang guardyang sumundo sa lalaki. Galit na tumayo si Victor at tinungo ang daan papalabas. You heard nothing, Sarah. Ganon din sa mga staff mo sa labas. You know what will happen if they spread rumors about my wife? Ani Drake na kinakalma ang sarili. Yes, boss. Ako mismo magdidisiplina sa staff namin. Anito. Bumalik na siya sa kanyang malapad na mesa. Hindi pa rin nawawala ang kanyang galit. Ang lakas ng loob nito na isisi sa kanyang malapad. Ang pagsasama nito, ang problema kay Kamya. Umaayos ang relasyon niya sa babae matapos na mahigit isang buwan nilang pagsasama nito. They had a wonderful time together last night. Maybe it is because a thin invisible tie connected them. They did it as husband and wife and not just because they were obligated to do it. Just thinking about it makes his cock hard. Oh, Kamya, what am I going to do with you? You did not tell us she's married. Galit na si ni Victor kay William. Nakita sila nito sa kanilang tambayan, ang tirahan ni Kate, ang isa pa nilang kaibigan. Humithit ng sigarilyo si William. Does it matter? Kamya will always belong to me. Drake Crawford does not matter crap to me. She'll come back at some point. When she returns, he can give her a lesson. Naiiling si Victor. No bro, malaki ang hinala kung may kinalaman sa pagsabog ng restaurant at ang pagtakas ng aking head chef mula sa South Branch. Kamya did this. Walang emosyon si William na tumayo ng sofa. If that's what you believe, why don't you confront Kamya? Are you allowing me to do that?
Nagkibit siya ng balikat. As long as Camia is aware of her position, that bitch. Lumabas na si William ng tambayan at nagtungo sa kanyang sasakyan. May isang buwan na nung huli niyang nakita si Camia at hinahanap ng pagkatao niyang presensya nito. Ang mga tili nito na musika sa kanyang pandinig. Alam ng mga kaibigan niya na kanya si Camia. They could play with her but she must end up with him. Hinugot niyang larawan itong nakapikit sa isang blusa ng kanyang sasakyan. It's your fault, Camia. Everything is your fault. And never forget that you are mine. Daningkit ang kanyang mata na tinungo ang bago nitong tirahan. Mataas ang gate at wala siyang maaninag habang pinarada niya ang kanyang sasakyan sa labas ng bahay ni Drake. Hindi niya alam kung anong nagaganap sa loob. Isang araw makakapasok din siya roon at gustuhin man o hindi ni Camia, kakalad ka rin niya ito papalabas doon. Dumating ang araw na kailangan ng umalis na Drake patungo ng ibang bansa. Isang matangkad na maskuladong lalaki iniwan ito na magiging kasama ni Camia sa bahay. He's Orion, my bodyguard in the past. Wala akong mapagkakatiwalaan sa taong bagong pinakilala ni Drake. May iwan siya sa bahay na yon nang ang lalaki ang kasama niya. Natural na malaki ang kanyang takot at kaba. Hindi nalalayo ang hubog nito kay Drake. He has a squared-off jawline and strong intimidating aura, making her feel uncomfortable. Naikayom niya ang kamao. Takot man siya rito, gusto man siya o hindi, pababayaan ni Drake sa pangalaga nito kung wala itong tiwala sa lalaki. Do not be afraid of him, Camia. I trust him. Mas gugustuhin ko nang makasama mo siya kaysang maiwan kang mag-isa rito. Matutulungan ka rin niya kung may gagawin ka rito sa bahay. Okay. Darating siya ng bagong dating na lalaki. Kung matutulungan siya, mas maganda. Inalikan siya ni Drake sa noo. Kailangan ng talaga na ako ang personal sa business trip na to. Sa sunod, isasama na kita. Bahagya siyang nakonsensya. Naging pabigat ba siya kay Drake? Ayaw niya na maging clingy rin dito dahil lang sa natatakot siya na mag-isa. Hindi nito kailangan na ipagpaliban pa ang pagpunta sa ibang bansa o kaya naman intindihin siya. Hindi mo na kailangan pang mag-alala sa akin. I'd make sure to trust him. Kahit na hindi siya sigurado, itinuring niya ang mga nakatira sa dati niyang bahay ng kanilang pamilya. Ngunit nagawa pa rin niya itong itulak sa bangin. Paano niya kaya pagkakatiwalaan ang iba? Alam mo na ang gagawin mo, Orion? Call me if you found something unusual. Yes, boss. Giniya siya ni Drake habang nakapulupot ang braso sa kanyang bewang patungo sa sasakyan na naghihintay sa labas. He patted her head like a child. I will make sure to squeeze my schedule, so expect me to be back shortly. Ani Drake. Sinako pa nito ang kanyang labi. Kahit na nasa paligid ang bodyguard na inassign nito at ang driver ng puting sasakyan, I'm going. Anunsyo ni Drake bago pa ito lumayo sa kanya at pumasok na sa loob ng kotse nito. Ilang saglit pa tinatanong na lamang niya ang sasakyan nito at lumayo na. Nagiinit kagad ang kanyang damdamin sa pag-alis nito. Nasa trabaho ni Drake ang madalas na business trip at inaasahan na niya iyon. Bago siya pumasok sa loob, hindi niya napansin ang itim na sasakyan na nakaparada lamang itang metro sa kalsada. Pinapanood lahat ng nagaganap sa kanila ni Drake. Umalis din naman ito pagkatapos ni Camia na pilit na isinasara ang bibig. Hinawakan na mahigpit ang kanyang pisngi. Nanlilisik ang mata nito. She used to fight against him. Hindi niya alam kung kailan natapos ang pakikipaglaban niya kay William. Siguro na nahulog sa hagdan si Aling Puring? Open your slutty mouth, bitch! No! Napabalikwas ng bangon si Camia, tsaka niya binuksan ang ilaw sa kanyang tabi. 3:00 ang oras na iyon sa kanyang maliit na orasan. Tumuloy-tuloy ang kanyang pag-iyak, kasunod ng pagyakap niya sa kanyang sarili. The moon outside her window was bright, just like the night. Nagpatuloy ang kanyang luha sa pag-agos. Habang naninikip ang dibdib, kailan nga ba siya makakalaya? Sa imahe ng gabing iyon, may katok sa pintuan nang gumambala sa kanya. Miss Camia, open the door. Narinig niya na hiling ni Orion. No. Natatakot pang usal niya sa sarili habang panay naman ang iling. Patuloy sa panginginig ang kanyang katawan. Miss Camia, gumagapang ang kilabot sa kanyang ugat. Alam niya na pinababantayan siya ni Drake kay Orion, ngunit anong magagawa niya?
Hindi pa handa ang loob niya na magtiwala dito. Miss Camia, damn it! Kailangan kong siguraduhin na ayos ka lamang. Kapag may nangyaring masama sa'yo, mananagot ako kay Drake. May katwirang sinabi nito kaya't kahit pa nanginginig ang katawan niya, lumapit siya sa pinto at bahagya pang binuksan iyon. Sapat lang para makita niya ang kalahati ng mukha niya. Ayos lang ako. Ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Nag-aalala pa nitong tanong. Nightmare. Gusto mong uminom ng tubig sa baba? Nakalarawan ang takot sa kanyang mga mata nang iangat iyon ng lalaki. No! Napaatras siya. Halatang naasar na si Orion sa pinapakita niyang ugali nito. Seriously, wala akong pakialam. Wala akong intensyon o kahit anong planong gawin na masama sa'yo. Lalo pa siyang napaatras at natatakot sa sinabi nito. Damn! Hindi lang boss si Drake, kaibigan ko pa siya at malaki ang respeto ko sa kanya. Wala akong planong sirain ang tiwala niya sa akin, kaya please, okay? I'll get water. Thank you. Nito. Mataas pa rin ang alerto niya dahil nakasunod ito sa kanya, patungo ng kusina. Doon ay nagsalin siya ng tubig sa baso at saka pa siya uminom. Nakatayo si Orion sa bukana papunta ng kusina habang ang dalawang hinlalaki nito ay nagtitipa na sa kanyang mobile screen na nagpapahiwatig na nagpapadala ito ng mensahe. Ilang saglit pa ay nakarinig sila ng ring mula sa silid sa itaas. Sigurado niyang si Boss Drake iyon. Ako na ang kukuha ng cellphone mo sa itaas? Nito. Bago pa siya magkamayaw, nakawala nito sa kanyang paningin. Maya-maya pa, bumalik ito at iniabot ang cellphone sa kanya. Pinindot pa niya ang answer button bago pa maputol ang linya. Hello, what happened? Are you alright? Nireport sa akin ni Orion na hindi daw maganda ang lagay mo. Nabosesan niyang pag-aalala sa tinig ng kanyang asawa. Ayos na ako. Nakagat niya ang labi para pigilan ang maiyak. Inabala niya ang lalaki kahit naroon to sa ibang bansa. Kung hindi lamang siya natatakot kay Orion, hindi na maaabala pa si Drake. Ayaw niya maging pabigat o magdagdag ng alalahanin dito. Pasensya ka na. Naabala pa tuloy kita. Of course not. Ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo dahil naganap din ako ng dahilan para umalis sandali sa business meeting. Dahil alas 6 na dito at pagod na ako. Napangiti pa ng bahagya si Camia. Nagtungo siya sa may sofa at may makalat na kulay ng pintura. Dito ay kusang loob niyang binigay ang lalaki. Nais niyang punuin na makulay na pinturang upuan na yon mula sa kanyang pagniniig. Umupo siya roon habang hinahaplos ang mga pintura. Nais niyang punan ng kulay abong couch na magulong pintura bilang resulta ng kanilang pagniniig. Noon niya napansin na wala si Orion sa kanyang paningin. Marahil ay para bigyan siya ng oras na mag-isa kasama si Drake. Let's talk more. Kahit saglit lang, wika ni Drake. Ask me questions. Nag-isip siya na itatanong sa lalaki. Paraan na rin yon para makilala niya pa ito. May pangarap ka ba na hindi natupad? Hindi niya alam kung ba't niya naisip ang bagay na yon. Sa tulad nito na mayaman at kayang gawin ang lahat, wala na nga siguro na mahihiling pa ito. Yes, there was. Tell me about it. I don't think I could share that, Camia. It's something I could share. I'm sorry. Perhaps he wished she should not have married me, she thought. Okay. Kumurot ng bahagya ang kanyang dibdib. May mali ba kung sasabihin ito na nagkaroon ito ng pangarap? How are you? It was nice here. The countries that I visited are wonderful. But because I frequently travel abroad for business reasons, I don't appreciate them as much as I would like to. Kumalma na ang kanyang damdamin. Sa loob ng maikling oras na nagpalitan sila ng usapan, bigla tuloy niyang naisip kung talaga nga bang sinadya nito na makipagkwentuhan sa kanya. Drake, thank you. Kalmado na ako. Good to know. I hope that I could touch your face right now. Camia, usal pa ni Drake. Kumabog ng sobrang kanyang dibdib dahil sa sinabi nito. Naabala na ba kita masyado? I am going back to sleep. Okay, good night. Naputol ang tawag nila na mas maayos na ang kanyang pakiramdam. Napansin niya si Orion na naninigarilyo habang naroon sa pintuan. Matulog ka muna ulit, sobrang maaga pa. By the way, salamat. Nagkibit to ng balikat. Mababaw lang talaga ako matulog. Nasanay ako ng gantong paraan. Bumalik ka na ng kwarto mo at magpahinga. Marami ka pang gagawin bukas. Ikaw din. Salamat ulit. Tumango lamang ito.
Her life now was way different from last month. Kailangan niyang itatak yon sa kanyang isipan. Pinalipat ni Kamya ang mga gym equipment sa silid na karugtong ng kanilang bahay. Nasa tapat lamang iyon ng pool. Tumawag si Orion sa mga tao na tutulong sa kanya. It was probably a bold move, ngunit hindi ba't nasabihan naman na siya ni Drake na pwede niyang gawin ang lahat? Meron siyang 11 months bago pa matapos ang kasunduan nila. Ibabalik ba ito sa dati sa kung sakali man na wala na siya? Naninikip ang kanyang dibdib sa isiping iyon. Hinihiling pa niya na sana mas mahaba pang oras sa pagitan nila. May isang truck pa ng mga appliances ang darating maya-maya, kaya taayaan mo na muna sila na magstay. May inihanda akong merienda sa lamesa. Please tell me to grab a food. Ani Kamya kay Orion habang inaayos niyang ilang maliliit na weight nasa lansan. Nito mga nakarang araw malaking tulong sa kanya ang lalaki. Napansin nilang isa sa mga inuupahan na trabahador ang papalapit. Ma'am Kamya, may babae po sa labas? Nagkatinginan sila ni Orion. Bahagyang kumunot ang kanya noo. Iniisip ko sinong bisita, ngunit nag-alala din siya sa madrasta baka iyon ang tinutukoy niya. Humugot siya ng tapang. Pinilit na sabihin sa sarili na hindi lang papunta ang babae nang basta sa tirahan ni Drake. Sumunod sa kanya si Orion. Bahagya pang kumunot ang noo nito. Iniisip niya kung sakali bang sino ang bisita, ngunit nag-aalala din siya na baka madrasta niya ang tinutukoy. Isang magandang babae na mukhang modelo ang natagpuan na niya sa sala. Hapit ang suot nito at makurba ang katawan. Pinagmamasdan nito ang makulay na pader na kakatapos lamang niyang pintahan. Ano bang ginagawa mo rito? Narinig niyang tanong ni Orion. Nalingon niya ang lalaki habang nilipat naman ng babae ang atensyon sa kanila. Kung ganon, kilala nito ang kanyang bisita. Ngumiti ang babae. I'm looking for Drake. Wala si Boss Drake. Tsaka sa pagkakaalam ko, hindi mo dapat alam ang bahay nito. Hindi ka ba na-orient na Miss Sarah? Ani Orion. Tumaas ang sulok ng labi ng babae. Hindi magagalit sa akin si Drake. We have bonds. Asawa ko ni Drake. Pwede ko bang malaman kung sino sila? Tanong ni Kamya sa babae. Pinasadahan siya ng tingin ng babae mula ulo hanggang paa. Bahagya siyang naasiwa na para bang hinahanap siya nito ng mikrobyo sa katawan. Kasalakuin ng simpleng t-shirt lang ang suot niya at leggings na itim. May mantsa pa iyon ng pintura at alikabok. Malayo ang milya-milyang magpapakasal si Drake. My name is Diana. Hindi ko inaasahan na magpapakasal siya. Akala ko pa naman habang buhay siya magiging single para makipaglaro dahil patuloy din siyang maghihintay kay Lynn. Halata naman na sinusubukan lamang nitong takutin si Kamya. Bantayan mo ang mga sinasabi ninyo, Liana. Narito ka sa bahay ni Boss Drake. Galit na sita ni Orion. Come on, I am telling the truth. Naghihintay si Drake kay Lynn. Natatandaan niya si Lynn at biglang bumalik na kaibigan ni Drake. Ang babae nga ang may-ari ng Lynn's shop. Glamorosa rin at sophisticada, ngunit hindi ba at may asawa na si Lynn at 5 taong gulang na anak? Sa pagkakaalam niya nga buntis lamang ang babae. Ngayon, naisip niya tuloy ang napag-usapan nila nung nakaraan. Kung may pinapangarap pa ito na hindi nito natupad, si Lynn ba yon? Pero anong koneksyon niyon sa pagpunta mo rito? Tanong niya kay Liana. Nagtaas ang kilay nito. Wala naman. Medyo dismayado lang ako sa babaeng pinili niya. Nasaktan siya roon dahil aminado siya sa bagay na yon. Alam niya na basura siya kumpara sa prinsipe ni Drake Crawford.